Welcome po sa aking channel. Ano nga ba ang tunay na sitwasyon ng mga Chinese citizen sa China? Dito po natin malalaman kung ano ang kanilang mga saloobin sa ginagawa ng kanilang leader na si Xi Jinping. Makatarungan nga ba ang ginagawa ng lideratong Xi Jinping sa kanyang mga mamamayan? Pakinggan at panoorin po natin itong video ni Arvin Polo TV. Ang title po nito, Makapaminsalang Riot at Welga kay Xi sa China, tumitindi. Libong trabahante na walan ng trabaho. Bago po tayo magsimula, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Nakakakilabot na pag-aalsa. Manggagawang Chino kumakalaban kay Xi Jinping. Pay my wages. Pay my wages. The developing trade war between the United States and China keeps ratcheting up. The Chinese economy is not doing well. China is digging in. Xi's saying that his nation is quote-unquote not afraid. Dahil sa lumalalang kawalan ng trabaho. Sa buong China ay maraming pabrika ang nagsasara at milyon-milyong manggagawa ang nawawalan ng trabaho. Paulit-ulit nilang isinisigaw, bayaran nyo ang aming sahod, pero hindi sila pinakikinggan ng pamahalaan. Habang lumalala ang problema ay hindi na lang ito tungkol sa sahod o trabaho. Unti-unti na itong nagiging laban sa pamumuno ng Chinese Communist Party. Pero bakit umabot sa ganito ang sitwasyon? Tara, alamin natin kung bakit nagkakaisa ang mga manggagawa at kung paano nito maaaring baguhin ang kinabukasan ng China. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Bayaran nyo ang aming sahod, bayaran nyo ang aming sahod. Paulit-ulit itong isinisigaw ng mga napagod na manggagawa ng Suni Opto Electronics na matatagpuan sa Wuzhentongsang, isang lungsod sa Zhejiang Province. Sama-sama silang sumisigaw. Wala na silang natitirang trabaho at wala rin silang natatanggap na sahod. Pero hindi ito isang normal o pangkaraniwang kilos protesta. Habang lumilipas ang mga araw, ang krisis sa lipunan ng China ay patuloy na lumalala. Hindi lang sa isang lugar nagaganap ang mga kilos protesta. Isa-isa na silang sumusulpot sa napakaraming bahagi ng bansa. Sa ngayon ay milyon-milyong mga manggagawa ang nag-aalsa. At dahil dito ay unti-unti na itong nawawala sa kontrol ng pamahalaan. Habang dumarami ang mga nagpoprotesta, ay hindi na lamang ito basta tungkol sa pagkawala ng trabaho o hindi pagbabayad ng tamang sahod. Ang galit ng mga tao ay unti-unti nang nauuwi laban mismo sa pamahalaan ng China. Ayan na nga po bang sinasabi natin, no? Darating ang panahon na mismong ang mga mamamayan ng China ang maglalaglag o talagang gagawa ng paraan para mapalitan ng kanilang leader. Dahil tignan nyo naman yung ginagawa ni Xi Jinping, no? Mismong mga mamamayan niya na ang nagrereklamo dahil sa walang trabaho, halos hindi na sila makakain, nalulugi ang kanilang mga negosyo dahil po dito sa kanilang leader na si Xi Jinping. Galit ng mga tao ay unti-unti nang nauuwi laban mismo sa pamahalaan ng China, ang tinatawag na Chinese Communist Party o CCP. Ngunit paano tumutugon ang CCP sa lumalalang sitwasyon? Sa halip na makinig sa hinaing ng mga tao, ay gumagawa sila ng mga hakbang na lalo lamang nagpapalala sa galit ng mamamayan. Binubura nila ang mga post sa internet, pinapatahimik nila ang mga nagkokomento. At ang mas nakakatakot pa ay dinudukot nila ang mga tao sa kalsada. Yun, 'di ba? Walang kalayaan ng mga Chinese citizens sa kanilang bansa. 'Di ba? Kapag kinontra nila ang gobyerno, ganyan ang gagawin sa kanila. Dudukutin sila, patatahimikin sila. As in, alam niyo na kung paano ang gagawin sa kanila. Ganyan po ang komunistang bansa. Kaya kawawa talaga ang mga Chinese citizen dito po sa China, sa kanilang leader. Ganyan po ang ginagawa, no? Binablock lahat ng mga masasamang balita. Ang ine-ere lang ng gobyernong China yung magagandang balita lang na sila yung lamang, sila yung mabait, sila yung lahat. Pero ang katotohanan po, sila po ang antagonist dito. Sila po ang masama, no? Yung gobyerno, no, nila. Ganun po ang ginagawa. Kasi mismong mga mamamayan na po nila nagrereklamo eh. Di ba po, kung talagang maganda ang kanilang pamumuno, ay wala pong ganyang lalabas na reklamo. Tandaan niyo po yan. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon,
ay hindi magtatagal at ang mga protesta ay hindi na lang tungkol sa kabuhayan o ekonomiya. Tama. Malapit na itong mauwi sa isang malaking pag-aaklas laban mismo sa CCP. Mapapansin ng mga tao na ang lahat ng paghihirap na nararanasan nila ay bunga ng mga naging desisyon ni Xi Jinping. Yes. Ang dahilan ng pagbagsak ng napakaraming pabrika sa China ay ang mga ipinataw na taripa ng United States. Tama. Dahil sa mga taripang ito ay bumabagsak ang mga pabrika isa-isa na parang domino. Imbis na makipag-usap ito si Xi Jinping o makipagkasundo siya kay Donald Trump, ay nakikipagpataasan siya ng ihi kay Donald Trump. Alam naman po natin, no, ilang beses ko na pong sinabi na mas kailangan po ng China ang kanilang export product, no? Import-export. Sila po ang mas nakikinabang doon, hindi po ang Amerika. Dahil globally po, lahat po halos ng bansa nagpapadala po ng export product, ang China sa lahat po ng bansa halos. Kahit nga rin po sa atin, di ba? Kaya sila po ang mas naapektuhan o mas nangangailangan ng kanilang export, no? Kasi babagsak talaga ang ekonomiya ng China kapag po nawala po yung kanilang export product, yung kanilang produkto na ipapadala nila, lalo na po sa Amerika, dahil napakalaki po ng market nila sa Amerika. Kaya sa taas taripa po na ginagawa ng Amerika at itong si Xi Jinping ay hindi nakikipagkaibigan sa Amerika, ito po ang nangyayari. Nalulugi po ang mga negosyo, syempre, ng mga Chinese citizen dahil ang taas po ng taripang kanilang binabayaran, lalo po yung mga raw material na ginagamit po nila sa kanilang mga pabrika. Kaya po nalulugi sila, bumabagsak ang negosyo, nawawalan po ng trabaho. Kawawa ang ordinaryong mamamayan ng China dahil sa ginagawa na to ni Xi Jinping. Nalulugi ang mga may-ari at hindi nila binabayaran ang mga manggagawa kahit Tama. tapos na ang trabaho. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit dumarami ang kilos protesta sa buong bansa. Kaugnay nito ay isang may-ari ng pabrika ang nagsalita at ikinuwento kung paano sa isang iglap ay nawala ang lahat ng kanyang mga order. Dahil dito napilitan siyang isara ang kanyang negosyo. Kitang-kita rin kung gaano kabigat ang naging epekto ng taripa mula sa United States. Gayun din naman, palaging sinasabi ng CCP sa mamamayan na hindi nakadepende ang China sa United States. Pero ang totoo ay mismong mga may-ari ng pabrika na ang nagsasabi sa kanilang mga manggagawa na kung walang order mula sa Amerika ay hindi nila kayang magpatuloy sa operasyon o Tama. magbayad ng sahod. Sa katunayan, itong mga may-ari ng pabrika ang nagiging tinig ng katotohanan tungkol sa tunay na kalagayan ng ekonomiya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sinisikap silang patahimikin ng CCP. Ang suma total po dito, no, ang totoong nakakaalam ng lahat, ang nakakaramdam ng lahat, ang nakakaranas ng lahat, syempre po, yung mga negosyante na ordinaryong Chinese, no. Itong si Xi Jinping, lagi po niyang sinasabi na hindi po nila kailangan ng Amerika. Pero hindi po yun eh. Hindi po yun ang katotohanan. Ang katotohanan, kailangan po nilang Amerika. At hindi lang po Amerika, no? Lahat po ng bansa sa buong mundo. Kasi nga po, ang globally na naglalabas ng kanilang produkto ay ang China. Sa lahat po ng bansa sa buong mundo, sila po ang nagkakalat ng kanilang mga produkto. Nagkalat po ang made in China. Kaya nga po, di ba po yung mga Apple products na ginagawa po sa China, nag-pull out na. At nilipat na po sa India. Dahil ganun po katindi ang taripa na ipinataw ni Xi Jinping o pinataw ni Donald Trump sa China, no, ganun po kataas. Kaya nahihirapan na po talaga sila magbayad ng taripa. Kaya po karamihan po ng mga Chinese citizen ay nagmamigrate na po sa ibang bansa dahil nahihirapan na nga po silang magnegosyo sa sarili nilang bansa. Ang mga sensor ng pamahalaan ay halos hindi na natutulog sa kabubura ng mga post at video na nagpapakita kung paano nagsasara ang mga pabrika. Sobrang higpit na rin ng censorship. Dahil dito, ang mga nagpoprotesta ay napipilitan ng makipag-ugnayan sa mga foreign journalists upang mailabas ang kanilang mga kwento. Hindi kasi ipinapakita ng media ng CCP ang tunay na nangyayari sa kanila. Dahil Tama. sa paglalantad na ito ay mas lalo pang tumitindi ang mga hakbang ng CCP laban sa mga foreign reporter. Sa ngayon ay balikan natin ang dalawang pinakamalalaking issue na inilalantad ng mga protesta. Una, karamihan sa industriya ng China ay umaasa sa paggawa ng mga produktong mababa ang quality at maliit ang halaga. Noong nakaraang taon ay halos 40% ng lahat ng export ng China papunta sa United States ay mga kasuotan at accessories lamang.
Ikalawa, ang hindi pagbabayad ng sahod at ang sunod-sunod na pagsasara ng mga pabrika ay nagtutulak sa mga manggagawa na mag-alsa at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ang dalawang issues na ito ay malinaw na nagpapakita ng malalim na problema sa ekonomiya at pamamahala ng bansa. At ito rin yan no? Kaya rin po gusto rin tanggalin talaga ni Donald Trump ang made in China products no, sa Amerika. Dahil nga po na yung IP, yung intellectual property po, ang ginagawa po talaga ng China, no, ninanakaw po nila. Di ba po? Halimbawa po, ang nag-imbento po ay ang Amerika, tapos pipiratahin po yun ng China at ibebenta po nila ng napakababang halaga. Kawawa po yung original, no, na may-ari ng IP, no, o ng produkto na yon na siya ang naglikha. Di ba po? Same technology, tapos ibebenta ng China ng napakamura. Siyempre, kawawa talaga yung original na gumawa. Dahil po, bagsak presyo po, pinirata na sila, bagsak presyo pa yung gagawin ng China sa pagbenta nila. Siyempre po, tatangkilikin ng tao yung mas mura. Yun nga lang nga po, gusto rin tanggalin ni Xi Jinping, kahit po tayo sa Pilipinas, no, sana nga po, mawala na rin po yung mga made in China na yan someday. Dahil nga po, karamihan po ng mga made in China ay hindi po quality ang produkto nila. Madali pong masira. Ganun po, at karamihan din po sa mga medisina at pagkain, no, ay ginagawan po nila ng anomalya. Pwede po tayong malason o magka-cancer dyan. Kaya dapat po ay talaga maiwasan na po natin sana someday ang made in China. Alam ko po mahihirapan pa po tayo mag-adjust, no, kung tutuusin, dahil mulat sa pulpa po ay meron na pong made in China. Sana po dumating ang panahon na talagang hindi na tayo aasa sa China products. Habang patuloy ang mga kilos protesta, ay nagkakaisa naman ang mga manggagawa sa kanilang panawagan para sa katarungan at karapatang pangtao. Sa ngayon ay hindi naman sinasabi na walang magagandang klase ng produkto na gawa sa China. Siyempre, meron din naman. Pero kung titingnan nating mabuti, ay maliit lang talaga ang bahagi nito kung ikukumpara sa kabuuang produkto na iniluluwas nila palabas ng kanilang bansa. Sa madaling salita, hindi ito ang bumubuo sa karamihan ng kanilang export market. Ang mas mabigat na problema ay hindi lang kung ano ang ginagawa nila, kundi kung paano nila ito ipinapaliwanag sa mga mamamayan ng kanilang sariling bansa. Ayon sa Communist Party ng China o CCP, sinasabi nila sa mga tao na hindi raw kayang makahanap ng United States ng ibang bansa na pwedeng mag-supply ng mga produkto na dati nilang kinukuha mula sa China. Pero kung iisipin nating mabuti, totoo ba talaga yon? Gusto ba talaga nilang paniwalaan ng mga tao na wala ng ibang bansa sa buong mundo ang kayang gumawa ng ganitong mga produkto, kundi ang mga pabrika lamang ng China? Isipin nyo, gagawin ba ni Donald Trump na patawan ng napakataas sa taripa ang China kung iniisip niya na hindi kakayanin ng Amerika na hindi tumanggap ng produkto ng China? Negosyante po ang presidente ng Amerika. Tandaan nyo yan. Kaya alam niya po ang kanyang ginagawa. Ito pong China, ito pong si Xi Jinping, dapat po ito po ay magbaba ng pride. Dapat makipag-usap po siya sa Amerika para magsalubong po sila sa gitna at magkaroon po ng magandang pag-uusap. Kaso nga po ang ginagawa nito ni Xi Jinping ay talaga pong nakikipaglaban pa rin po siya ng pride dito po sa Amerika. Hindi po siya mananalo dahil unang-una, hindi naman po totoong si Xi Jinping ang maapektuhan nitong pagtaas ng napakataas sa taripan ng Amerika eh. Ang ordinaryong mamamayan, nakikita nyo naman po nung nagre-reklamo sila, nagwewelga na, nagsasara na po ang kanilang mga pabrika o kanilang mga negosyo sa China at nagmamigrate na sila dahil hindi na nga po sila mabuhay sa sarili nilang bansa. Ganun po ang ginagawa ni Xi Jinping sa kanyang mga mamamayan. Wala po siyang pakialam sa mga sitwasyon ng kanyang mga mamamayan, kundi ang kanyang inuuna po ang kanyang pagpapalakas at pagyayabang na kayang-kaya niya ang buong bansa o buong mundo. Ganun po ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang sakupin ang buong mundo, gusto niyang siya ang mag-number 1 o ang China ang mag-number 1. Which is hindi naman po totoong mangyayari yan dahil habang may Amerika, hindi po magiging number 1 sa buong mundo ang China. Para bang sinasabi nila na kung hindi China ang gagawa ay wala nang ibang makakagawa? Pero kung susuriin natin ng mas malalim, ay mukhang hindi iyon ang tunay na nangyayari. Kasi kung pagbabasehan ng mga datos at pangyayari, ay hindi naman talaga ang United States ang nahihirapang humanap ng ibang supplier. Sa totoo lang, ang CCP mismo ang nahihirapang humanap ng ibang bansa na maaring palitan ang mga produktong inaangkat nila mula sa Amerika. Dahil dito napilitan ng CCP na idahan-dahan ang pagbawi sa ilang mga patakaran
na sila mismo ang nagpataw noon. Ginawa nila ito nang hindi nagpapahayag o gumagawa ng kahit anong official announcement. Tahimik lang sila at wala silang inilabas na pahayag o press release. Parang ayaw nilang malaman ng maraming tao dahil baka mapahiya sila. Pero kung babalikan natin, noon ay ipinataw ng China ang isang taripa o buwis na umaabot sa 125% sa mga produkto mula sa Amerika. Ang taripang ito ay ipinataw sa halos 1/3 ng kabuuang produkto na inaangkat nila mula sa United States. Ang kabuuang halaga ng mga produktong ito ay nasa $40 billion. Kabilang dito ang mga piyesa ng eroplano, semiconductors at ethanol. Ang mga produktong ito ay napakahalaga dahil ayon na rin mismo sa CCP ay hirap silang makahanap ng ibang bansa na makapagsusupply ng ganitong mga bagay. Tignan nyo, di ba? Aminado sila na sila ang mas kailangan sa produkto ng Amerika. Ang Amerika po ay marami pong pagkukuhanan ng supply po yan. Sa Europe po, marami rin po sila pagkukuhanan doon. At sa iba pa pong bansa, hindi lang po dito sa China. Kumbaga, ini-eradicate nga po, di ba? Talagang tinatanggal na nga po ng Amerika ang mga Chinese product kung tutuusin. Di ba? Yung TikTok talagang binan na rin nila noon. Di ba? Kailangan ang TikTok sa kanila, ay ang magmamay-ari dapat ay Amerika. Di ba? Ganun po yung deal para po hindi matigil ang TikTok sa Amerika. Ganun po yung ginagawa ng pamumuno ni Donald Trump. Di ba? Ang dami po niyang ginawa na against sa China. Kaya hindi po natin masasabi na mas kailangan ng Amerika ang China. Maling-mali po yun. Ang China po ang mas nangangailangan sa Amerika. Yun po ang katotohanan. Pero hindi nila ito inanunsyo o ipinagmalaki sa publiko. Hindi rin nila sinabi sa mga mamamayan ng China na binawi na nila ang malaking bahagi ng ipinataw nilang taripa. Ayaw rin nilang mapahiya. Gusto kasi ng CCP na magmukhang matatag sila. Gusto nilang ipakita na kaya nilang tapatan o pantayan ng United States. Pero ang totoo ay kabaligtaran ng nangyayari. Subalit nang may mag-ulat tungkol dito ay lalo pang nagalit si Xi Jinping. Isang business magazine sa China, ang tinatawag na Caixin, ang siyang unang nagbalita tungkol sa pagbawi ng China sa ilang taripa. Pero agad nila itong pinabura mula sa website at WeChat account ng magazine bago pa man magtanghali noong araw ng Biyernes. Di ba? Nakikita niyo kung gaano kahambog itong si Xi Jinping. Di ba? Ayaw niyang makita o malaman ng madlang people o ng buong mundo o particularly ng Amerika yung kanilang ginagawa, yung totoong kanilang ginagawa na pagbawi ng mataas na taripa. Di ba? Mismong kanilang mga nag-broadcast ito sa kanilang bansa ay kanilang binablock. Di ba? At pinapatawan nila ng parusa. Hindi po natin alam, baka po pinasara na po ni Xi Jinping yan, diba? Ganun po kahambog itong si Xi Jinping. Ayaw niyang makikitaan ng mantsa ang kanyang gobyerno. Ganun ang pamamahalang Xi Jinping. Ayon sa mga ulat mula sa Bloomberg at Reuters, bukod pa rito ay nagbago rin ng desisyon ng China sa iba pang mga taripa. Pero ginawa nila ito ng palihim at walang ingay. Ang pinakamalakas na linya mula sa ulat ng Caixin ay nagsabi, China blinked but not publicly. Sa madaling salita, umurong ang China pero hindi nila ito inamin o ipinahayag sa publiko. Sa totoo lang, ay paulit-ulit na sinasabi ng CCP sa kanilang mamamayan na kayang lampasan ng China ang lahat ng pagsubok. Palagi nilang inuulit na mas malakas ang kanilang bansa. Pero kung titingnan mo ang mga kalye ng halos lahat ng syudad sa China, ay makikita mong nagpo-protesta na ang mga manggagawa. Tama. Sumisigaw sila dahil hindi sila binabayaran ng kanilang mga pinagtatrabahuhan. Nagagalit rin sila dahil nagsasara ang mga pabrika at nagrereklamo sila dahil nawawalan sila ng tirahan. Bayaran nyo ang aming sahod, bayaran nyo ang aming sahod. Yan ang sigaw ng mga manggagawa sa pabrika ng Shengdi Optoelectronics sa Wuzhen Tongxiang, lungsod ng Zhejiang Province. Simula noong April 28 ay nagsimula silang magwelga dahil hindi pa rin sila nababayaran kahit ilang linggo na ang lumipas. Kinabukasan ay nagtungo sila sa harap ng lokal na pamahalaan ng Wuzhen Town para ipagpatuloy ang kanilang panawagan. Ngunit imbes na sila ay pakinggan, ay dumating ang mga pulis at hinuli ang ilan sa kanila sa mismong lugar kung saan sila nagprotesta. Kahit sino pong tao, ang hindi bayaran ng sahod ay talagang magrereklamo at magpoprotesta. Dahil magugutom ka eh. Di ba po, ganun po yun. Kahit sino pa pong nasa gobyerno yan, kapag ikaw ay hindi pinapasahod, talagang magwewelga ang tao, mag-aaklas. Dahil wala po silang kabuhayan eh. Hindi po sila pinapasahod ng tama o hindi sila pinapasahod on time.
'Di ba? Paano na yung mga pamilya nila, anong ipapakain nila sa pamilya nila? At syempre yung mga bills, no? Paano nila babayaran 'yon? Kaya ganito po ang nangyayari ngayon sa China. Kaya imbes na natulungan ni Xi Jinping ang kanyang mga mamamayan, ay pinaghuhuli pa, no? Hinuli pa niya yung kanilang mga mamamayan na nagpoprotesta sa kagagawan din naman ni Xi Jinping, no, sa pamumuno niya. 'Di ba? Kaya nagwewelga 'tong mga mamamayan niya. Wala silang sahod, hindi sila binabayaran, wala silang makain. Nagsasara ang mga pabrika dahil dito kay Xi Jinping. Pero ito si Xi Jinping, wala siyang pakialam sa kanya mga mamamayan, 'di ba? Ganito pa yung ginagawa niya. Dito natin makikita kung gaano kalaki at kabigat ang epekto ng tinatawag na trade war para sa China. Tama. Maraming trabaho sa China ang direktang nakasalalay sa foreign trade, lalo na sa pakikipagkalakalan sa United States. Kaugnay pa nito ayon sa datos na inilabas ng Ministry of Commerce ng China, higit sa 100 million na trabaho ang nakadepende sa pag-export ng mga produkto. At kung pag-uusapan naman natin ang bahagi ng United States, ay halos 19 million na trabaho ang apektado. Ito ang pinakamataas kung ikukumpara sa ibang bahagi ng mundo. Sa Europe ay nasa 16.6 million ang naapektuhan, habang sa mga bansa sa Asia ay nasa 13 million ang bilang. Kasama na rin dito ang mga produkto mula sa Asia na muling ini-export patungong United States at Europe. Kung iisipin natin, hindi na talaga sikreto ang mga nangyayaring ito. Tama. Sa katunayan, hindi na rin ito basta chismis o haka-haka lamang. Mismong si Scott Bessent na, isang kilalang opisyal mula sa Treasury Department ng United States, ang nagsasalita ngayon ng hayagan tungkol dito. Mamaya pag-uusapan pa natin ng mas detalyado ang mga sinabi niya. Pero bago natin himay-himayin ang lahat, ay mahalagang linawin muna natin ang isang bagay na madalas pag-usapan pero hindi gaanong nauunawaan ng marami. Maraming tao ang nagsasabing ang China raw ay nagluluwas lamang ng halos 15% ng kanilang mga produkto patungo sa United States. Pero ang bilang na yan ay hindi sinasama ang mga tinatawag na reshoring at transshipment Tama. na matagal nang ginagawa ng mga Chinese companies upang makaiwas sa mataas na buwis o taripa. Ngayon baka itanong ninyo, ano ba ang reshoring? Sa pinakapayak na paliwanag, ito ang proseso kung saan inililipat ng isang kumpanya ang kanilang produksyon mula sa isang bansa papunta sa ibang bansa. Nang mangyari ang pagpapataw ni President Donald Trump ng mabibigat na taripa sa mga produkto ng China noong 2018, ay marami sa mga Chinese companies ang naghanap ng paraan upang makaiwas sa dagdag na gastos. Kaya, ang naging solusyon nila ay ilipat ang kanilang mga pabrika at operasyon sa ibang bansa tulad ng Mexico, Vietnam at Cambodia. Tama. Sa ganitong paraan, kahit hindi na nakasulat sa dokumento na mula sa China ang produkto, sa totoong buhay, mga Chinese company pa rin ang may-ari at kumikita mula sa mga ito. Ngayon, si Donald Trump na ulit ang nakaupo, kala ni Xi Jinping mauutakan niya, no, ang Amerika. 'Di ba nagpadala na siya ng mga kumpanya sa China lumipat sa Vietnam at karamihan sa Mexico. Pinatawan pa rin ng mataas sa taripa ni Donald Trump ang Vietnam at Mexico. Wala din. 'Di ba lugi rin sila. Sayang lang yung kanilang pagdilipat ng kanilang mga kumpanya doon sa particularly sa Vietnam. 'Di ba? Kaya hindi po nakaligtas dito yung China. Mas mautak po ang presidente ng Amerika. Tandaan nyo, no, businessman po. No, bilyonaryong businessman itong si Donald Trump. Kaya hindi mo yan mauutakan. 'Di ba? Kaya lalugmok din ang mga kumpanya na itinatayo doon sa Vietnam dahil ang laki rin po ng taripa na ipinataw po ni Donald Trump doon po sa Vietnam. Pero hindi nagtatapos doon ang kanilang diskarte. May isa pa silang ginagawa na tinatawag na transshipment. Ano naman ito? Ganito ang proseso. Ang mga produkto mula sa China ay una nilang ipinapadala sa mga karatig bansa gaya ng Vietnam, Cambodia, or South Korea. Pagdating doon, ay binabago lamang nila ang label mula sa Made in China at ginagawa na itong Made in Vietnam. 'Di ba? Nakita nyo kung gaano pangnililang ang ginagawa nitong China. 'Di ba? Talagang niloloko nila yung, kumbaga doon sila nakikinabang eh. Yun ang bumibili ng produkto nila. Yung example lang natin yung Amerika, 'di ba? Binibili ng Amerika yung kanilang produkto, yung kanilang export. Pero niloloko nila para lang makaiwas sila sa taripa. Pero hindi nila alam na hindi sila uubra kay Donald Trump dahil alam na ni Donald Trump yung ganyang diskarte. Kasi businessman nga ito si Donald Trump eh. 'Di ba? Diyan siya yumaman ng todo sa kanyang mga businesses.
Kaya alam niya na yung kalakaran dyan. Kaya itong si Donald Trump ay napakautak po. Hindi siya magugoyo ng China. O made in South Korea. Pagkatapos noon ay ipinapadala na ang mga produktong ito papunta sa United States. Sa papel o dokumento ay mukhang hindi na galing sa China ang mga produkto. Pero kung tutuusin, China pa rin ang pinagmulan ng mga ito. Tama. At sa huli, ang kita o pera ay bumabalik din sa China. Dahil dito kung susumahin nating mabuti, ang tunay na porsyento ng mga Chinese products na nakakarating sa United States ay hindi lang basta 15%. Kapag isinama ang reshoring at transshipment ay tinatayang umaabot ito sa halos 30%. Siyempre hindi natin masasabi ang eksaktong bilang dahil hindi naman inilalabas ng Communist Party of China ang kanilang totoong datos. Pero ayon sa mga pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto, ganyan kalaki ang pag-asa o pagdepende ng China sa merkado ng United States. Tama. Ngayon balikan natin ang sinabi ni Scott Bessent. Ayon sa kanya, kung hindi hihinto ang China sa ganitong gawain, ay maaring humantong ito sa pagkawala ng hanggang 10 milyong trabaho sa China. Ipinahayag pa niya, habang lumilipas ang panahon, ay makikita natin na hindi kakayanin ng China ang mataas na taripa. Base sa mga datos na nakita ko nitong mga nakaraang araw, kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ay maaaring mawalan agad-agad ng 10 milyong trabaho. At kahit bumaba man ang taripa, Isipin nyo, no, 10 milyong trabaho ang mawawala sa China. 10 milyong tao, di ba, ang mawawalan ng hanap buhay. Talagang magwewelga o mag-aaklas sa mga mamamayan ng China sa ginagawang to ng kanilang leader na si Xi Jinping. 'Di ba? At tingnan niyo naman na alam ng Amerika yung discarding ginagawa ng China para makaiwas sila sa napakalaking taripa ng Amerika. 'Di ba? Hindi po nila malilinlang ang lideratong Donald Trump. 'Di ba? Mautak po yan, no? Kaya matatapos na po ang kahibangan nito ni Xi Jinping kapag totally hindi na makabayad ng napakalaking taripa itong China na ipinataw ng Amerika. Kaya kawawa po talaga dito, ang totoo rito, no? Ang kawawa dito yung mga mamamayan po ng China, yung mga negosyante, mga ordinaryo naghahanap buhay. Siyempre po sila po ang totoong apektado. Kaya nga po ngayon nag-aaklas talaga sila sa kanilang gobyerno sa China. Actually sa mga komunistang bansa, bawal po yung pag-aaklas. Pero nakikita naman po natin ngayon na talagang nilalabag na po nila yung kanilang sariling gobyerno dahil sila po ang nahihirapan at nagugutom. Hindi po ang CCP o ang gobyerno ng China ang nahihirapan. Ang kanilang mga mamamayan ang nahihirapan sa sitwasyon na to dahil ang kanilang leader ay napakayabang at nakipagpataasan po ng ihi sa Amerika. taripa ay 5 milyong trabaho pa rin ang maaaring mawala. Ibig sabihin hindi biro ang epekto ng kasalukuyang kalagayan sa kabuhayan ng maraming manggagawa sa China. Tama. Isa pa, dapat din nating tandaan na ang Estados Unidos ang tinatawag na may kalakalang may deficit. Narinig nyo ba yon? Mismo ang opisyal mula sa gobyerno ng Estados Unidos ang nagsabi nito. Hindi na ito basta opinyon lamang. Tama. Ayon sa opisyal na datos, nagluluwas ang China ng halos $460 billion na halaga ng mga produkto papunta sa Estados Unidos. Habang ang Estados Unidos naman ay nagluluwas lamang ng humigit kumulang $140 billion na produkto papunta sa China. Diba ang layo ng diferensya? So dito natin makikita na mas kailangan talaga ng China ang Amerika at hindi kailangan ng Amerika ang China. Kaya nga po ginawa rin to ni Donald Trump, di ba? Para matanggal na po ang mga made in China na madaling masira sa Amerika. Kasi hindi po yan gagawin ni Donald Trump kung alam ni Donald Trump na mas kailangan ng Amerika ang China. Real talk. Pero ayon kay Scott Bessent, ang tunay na agwat ay hindi lang 3, kundi 5 beses. Bakit? Kasi isinama na nila ang lahat ng pandaraya ng China. Tama. Mula sa transshipment sa mga lihim na ruta ng kalakalan hanggang sa paggamit ng ibang bansa para pagtakpan ng tunay na bilang ng produkto. Hindi ko alam no kung bakit ganyan po yung mindset talaga ng gobyerno ng China. No? Panlilin lang talaga. Lahat ng galaw nila, no, namimirata sila ng mga produkto. Di ba? Alam nyo na, lahat po na produkto talaga, mga damit, mga mobile, lahat. Pinipirata po nila at binibenta nila ng mas mura. Di ba po? Kaso nga lang po, yung quality ay hindi po maganda. Di ba po? At sariling mga iisi ng may iisi ay kinukuha po nila. Gusto nilang angkinin. Kanila daw yun. Ganun po ang ugali ng gobyernong Xi Jinping, no, ng CCP. Diba? Kaya ito po, darating po ang panahon talaga na totally kakarmahin na po itong China. No, wala pong kasamaan ang magtatagumpay ng pangmatagalan. Tandaan nyo po yan.
Dahil po ang kanilang leader na si Xi Jinping po ay talaga pong walang pakialam mismo sa kanyang mga mamamayan. Mismong kanyang mga mamamayan ang maglalaglag kay Xi Jinping. Tandaan nyo yan. Dahil dito kapag nakikipagnegosasyon ngayon ang Estados Unidos ay isinasaalang-alang na nila ang lahat ng ito. Kaya hindi na sila basta pumapayag sa mga kasunduang hindi patas o pabor lamang sa China. At ano ang naging epekto? Unti-unti na nating nakikita ang resulta sa tunay na buhay. Habang abala ang China sa paghahanap ng mga bagong kakampi, ay nagsimula na ring kumilos ang mga bansang dati nilang ginagamit para makaiwas sa taripa. Noong nakaraang mga buwan ay bumisita si Xi Jinping sa Vietnam upang subukang kumbinsihin ng mga leader doon na mas kailangan ng Vietnam ang China kaysa sa Estados Unidos. Pero kung pagbabasehan natin ang naging tugon ng Vietnam, mukhang hindi sila sang-ayon sa pananaw na yon. Sa katunayan, sila pa nga ang isa sa mga unang tumawag kay President Donald Trump matapos ipatupad ang tinatawag na Liberation Day tariffs. Bukod pa roon, nagpatupad na rin ang Vietnam ng mahigpit na mga batas laban sa transshipment. Sinumang mahuhuling gumagawa nito ay maaaring makulong ng hanggang 20 years. Grabe, so wala na talaga. Diba? Game over na itong China. Kahit ano pang panliligaw ang ginawa nila sa Vietnam, ay hindi na nakikipag-participate ang Vietnam sa ginagawang panloloko ng China. Diba? Meron ng kaso kapag nahuli ka na gumagawa ka ng ganun sa Vietnam ay makukulong ka. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon na babagsak ang rehimeng Xi Jinping sa ginagawa niyang to. Inalakas din nila ang mga patakaran tungkol sa Certificate of Origin. Kaya ngayon ay mas mahirap na ang magsinungaling kung saan talaga nagmula ang mga produkto. Tama. Bukod sa Vietnam, hindi rin nagpapahuli ang Cambodia at South Korea. Sa katunayan, noong nakaraang buwan lamang ay nahuli ng South Korea ang halos $20 million na halaga ng mga Chinese products na dinala sa kanilang bansa para palitan lamang ang label at pagkatapos ay ipadala sa Estados Unidos. Grabe no, mandadamay pa itong China sa kanilang katarantaduhang ginagawa no. Kaya itong South Korea, Cambodia, yung mga bansang yan, pati yung Vietnam, ay umiiwas na rin dito sa China dahil sa ginagawa po nilang yan. Kasi madadamay po sila eh. Makakasuhan sila din ng Amerika kapag nakipag-deal sila ng ganyan sa China. Kapag pumayag sila ng gawin yan ng China. Kaya naghihigpit na rin sila sa mga Chinese products sa kanilang bansa. Siyempre nga po naman, no, mawawala yung magandang alyansa ng mga bansang yan sa Amerika kapag niloko nila ang Amerika. Ganun po yun. Tandaan nyo, no, number 1 sa buong mundo ang Amerika. Kaya yung mga bansang yan, sila po yung totoong dapat makisama sa Amerika. Ganun po yun. Lahat ng ito ay ginagawa nila bilang bahagi ng mga lihim na negosasyong nagaganap ngayon sa pagitan ng mga bansa upang mapigilan ang pag-abuso sa sistemang pangkalakalan. Alam ko, para sa marami, ang halaga na $20 million ay maaaring hindi ganoon kalaki kung iisipin. Pero kailangan nating tandaan na ang halagang ito ay kinita lamang sa loob ng isang buwan. Dahil ngayon ay mas mahigpit na ang pagbabantay, isipin na lang natin ang lahat ng produkto na hindi na nakakapasok sa South Korea. Alam na kasi ngayon ng mga supplier na hindi na sila makakalusot. Tama. Hindi na rin sila makakapandaya ng basta-basta tulad ng dati. Malinaw na ang sitwasyon ngayon ay hindi nakatulad ng nangyari noong unang ipinatupad ang Trump tariffs. Noon kasi, parang sinayang lang ng China ang oras sa mga pag-uusap at sa huli. Hindi rin naman nila tinupad ang mga napagkasunduan. Pero ngayon ay ibang-iba na ang nangyayari. Si Trump, alam na niya ang lahat ng butas at paraan kung paano nilusutan ng China ang mga kasunduan noong una niyang termino bilang Pangulo. At kahit hindi pa nagsisimula ang panibagong pag-uusap, ay gumagawa na siya ng mga hakbang. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa pagbaba ng industriya sa United States at ang hindi balanseng kalakalan. Pero kung susuriin natin ng mabuti, may mas malalim na strategy si Trump. Hindi lang ito basta usapin ng ekonomiya o pag-export ng mga produkto. May mas malawak itong layunin. Kasama rito ang issue ng fentanyl, isang mapanganib na droga na labis na nakaaapekto sa United States. Ayon sa mga opisyal, naglagay sila ng espesyal na buwis sa mga produkto mula sa China dahil sa pagkakasangkot ng ilang kumpanya nila sa pagkalat ng fentanyl. Sinasabi ng iba na tila ang China ang pangunahing pinagmumulan ng drogang ito na nagdudulot ng matinding problema sa lipunan ng United States. Diba? Ang dami pong kabulastugan ang ginagawa ng China. Kaya po ganyan ang ginagawa ngayon ni Donald Trump na pagpataw ng napakalaking taripa sa China. Dahil yung
pagkalat ng fentanyl sa kanilang bansa ay sobra po talaga at maraming nawalang buhay nang dahil dyan. Nasirang buhay sa Amerika nang dahil sa pagkalat ng fentanyl. Kaya nga po pati po yung Mexico, di ba, pinatawan din ng ganyan na mataas sa taripa ng Amerika pati ang Canada. Dahil po sa pagkalat ng fentanyl sa Amerika. Ganoon po ang ginagawa ni Donald Trump. Sinisiwata niya ang fentanyl sa kanilang bansa. Kaya itong China po talaga ay lahat po ng kanilang ginagawang kabulasugan ay matatapos sa po talaga sa ginagawa na to ni Donald Trump sa kanila. Dahil wala pong magandang epekto ang ginagawa ng China sa Amerika, puro destruction po ang nangyayari. No? Lahat po ng mga produkto na binabagsak po ng China sa Amerika ay puro hindi magandang quality. At ganun na nga po ang nangyayari ngayon dahil bagsak po ang ekonomiya ng China at ang kanilang mga mamamayan ay nagrereklamo na. At kung pag-uusapan pa natin ng iba pang issue tulad ng tungkol sa Panama Canal, ay may mga balita na nais ng United States na tanggalin ang kontrol ng China sa magkabilang. Pero kung titingnan naman natin ang nangyayari sa China, libo-libong manggagawa na ang nawawalan ng trabaho dahil nagsasara ang mga pabrika. Mahalagang tandaan na ang ekonomiya ng China ay umaasa sa pag-export ng mga produkto papunta sa United States at sa iba pang bahagi sa West. Tama. Kapag hindi nila nagawang maipagpatuloy ang maayos na pag-export, ay mapapasok sila sa isang napakalaking problema. Kaya nga po sobrang bilib din ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po tinanggal niya yung POGO. Dahil isa rin po yan hakbang para matanggal po ang mga Chinese sa ating bansa na alam naman po natin na mas marami pong spy ang ginagawa nila sa ating bansa. Isipin nyo yun, di ba? Pumapasok sila sa ating bansa, pag ninegosyo sila, argabyuduhin ang ating mga kapwa Pilipino, babatok-batukan po tayo dahil tayo po ang kumbaga nagiging empleyado po nila, naaabuso po ang mga kapwa Pilipino po natin. Tapos ini-ispayan po ang ating gobyerno o ang ating bansa. Kaya ang ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay napakaganda dahil tinanggal po niya yung mga POGO, pinakulong ang mga kriminal na mga Chinese na kumalat po sa ating bansa. At darating po ang panahon, magkakaroon na po tayo ng matitinding technology para po suportahan po ang ating Armed Forces of the Philippines. Dahil po talagang meron po tayong sigalot laban dito sa China regarding our EEZ dyan sa West Philippine Sea. Dahil sa laki ng kanilang populasyon at lawak ng bansa, kahit maliit lamang ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho, ay nangangahulugan na milyon-milyong tao ang nawawalan ng kabuhayan. Tama. At ang epekto nito ay hindi lamang natatapos sa pagkawala ng trabaho. Kapag nawalan ng trabaho ang isang tao, hindi lang siya ang naapektuhan. Tama. Kapag ako, halimbawa, ay may trabaho at may maayos na kita, nakakapaglaan ako ng pera para sa libangan, tulad ng panonood ng sine o pagkain sa labas. Dahil dito, ay kumikita rin ng ibang tao na nagbebenta ng serbisyo o produkto. Pero kapag nawalan ako ng trabaho, hindi lang ako ang nagdurusa. Pati ang mga negosyo na dati kong pinupuntahan ay babagal. Tama. Dahil wala na akong kakayahan na gumastos. Kasi domino effect, no? Actually, pag halimbawa, nawalan ka ng trabaho, unang-unang maapektuhan, yung pamilya mo. Tapos yung mga ginagawa mo nga tulad ng pinaliwanag ni Arvin, babagal yung kanilang sistema o babagal ang kanilang negosyo. Hihina ang kanilang negosyo hanggang sa pag wala lang nanonood, wala nang tumatangkilik sa kanila, magsasara sila. Ganun po yung domino effect. Ngayon isipin natin kung milyon-milyong tao sa buong China ang mawalan ng trabaho. Makikita natin kung gaano kalaki ang epekto nito, hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa katahimikan ng lipunan. Kaya naman ito ay isang napakapanganib na sitwasyon para sa Communist Party of China o CCP. Karagdagan pa rito, noong taong 1989 ay nagkaroon ng malawakang protesta dahil sa kahirapan ng buhay. Alam natin kung paano tinugunan noon ng CCP ang mga protesta. Ngunit matapos ang kaguluhang iyon ay nagkaroon sila ng isang implicit agreement sa mga mamamayan kung saan bibigyan nila ang mga tao ng pag-unlad sa kabuhayan kapalit ng pagtanggap ng mamamayan sa mahigpit na pamamalakad ng gobyerno. Pero ngayon kung hindi na kayang tuparin ng CCP, ang pangakong iyon ay maaring magsimula ng magtanong ang mga mamamayan kung may saysay pa ba ang kasunduan nila sa gobyerno. Tama. Kaya ngayon ginagawa ni Xi Jinping ang lahat ng paraan upang pigilan ng sinumang maaaring kumontra sa kanya. Kaya niya tinanggal ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa hukbong sandatahan ng China, ang tinatawag na People's Liberation Army. Ayaw niyang may kahit sino sa paligid niya na maaring maghimagsik o mawalan ng tiwala sa kanya. At alam ba ninyo kung sino talaga ang kumikilos sa likod ng mga kaguluhan?
Hindi ang CCP, kundi ang CIA. Naunawaan nila na sa panahon ng kaguluhan ay may mga pagkakataon para makialam at makakuha ng impormasyon. Kaya ngayon nagpapalabas na sila ng mga patalastas na nasa wikang Mandarin sa China. Ang mensahe ng mga patalastas na ito ay simple. Sinasabi nila, kung nais mong magkaroon ng mas mabuting buhay, baka maaari kang makipagtulungan sa amin. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyayari sa loob ng gobyerno ng China. Diba, ang galing, diba, yung CIA mismo sa Amerika po yun, diba? Ginagawa na po nila yan para po hikayatin ang mga mamamayan ng China na bumaliktad sa kanilang gobyerno. Kasi rin po, namulat sa poll po, ay binubuladas lang po ng CCP ang kanilang mga mamamayan. Ang kawawa po ever since ang kanilang mga mamamayan, nabubusalan po sila, bibig, tenga at mata. Diba? Wala silang kalayaan sa kanilang sariling bansa. Hindi sila pwede magreklamo kasi pag nagreklamo sila, ay wala na. Game over na sila. Diba? Alam nyo na ibig ko sabihin. Kaya ito po yung ginagawa ngayon ng Amerika para po yung sariling mga mamamayan ng China ay bumaliktad o lumaban sa kanilang gobyernong China. Diba? Ang galing po ng strategy na yon. Actually, yung ginagawa po ng CIA o ng Amerika ay isinisave, no? Nililigtas po nila ang mga mamamayan ng China, no? Dito po sa kanilang gobyerno. Dahil po itong si Xi Jinping ay wala talagang pakialam sa kanyang mga mamamayan. At tutulungan ka naming makapagsimula ng bagong buhay sa United States. Narito ang isa sa mga patalastas na inilabas nila. Sabi sa unang patalastas, ang buhay ay parang isang panaginip. Pero sa panaginip na ito, pakiramdam ko na lagi na lang itong para sa iba at hindi para sa akin. Hindi ko kayang kontrolin ang kahihinatnan dahil palaging ang ibang tao ang may hawak ng aking kapalaran. Nagpakasipag ako buong buhay ko, pero lagi na lang ibang tao ang nakikinabang sa pinaghirapan ko. Sa teorya, kung magtatrabaho ka ng mabuti, dapat ay makakamit mo rin ng magandang buhay. Pero bakit kakaunti lamang ang nakakaranas nito? Ang mga patalastas na ito ay hindi lamang basta mensahe. Isa itong taktika na maaring baguhin ang pananaw ng mga tao at magbigay ng bagong pag-asa sa mga nawawalan ng tiwala sa kanilang sariling pamahalaan. Maraming salamat po sa mga nanood ngayong araw na to. Siyempre po sa laging sumusuporta po sa ating mga video. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito po kay Arvin Podo TV. Napakaganda po ng kanyang video. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo. At huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Maraming salamat po. Comment down below kung anong saloobin nyo. God bless and peace out. Bye.